Tumayo po tayo. Basahin natin ang passage natin ngayon sa Mark chapter 2. Mark chapter 2, verse 23. Tutuloy-tuloy natin yung Mark 2:23 hanggang Mark chapter 3, verse 6. So, nasa series tayo ngayon ng sermon natin sa Book of Mark. So, binanggit natin, tatagal ito hanggang 2024. Hanggang next year, Lord willing, hanggang mga 3rd to 4th quarter. So, ito yung series natin ng libro. This is the word of the Lord. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields. And as they made their way, his disciples began to pluck the heads of grain. And the Pharisees were saying to him, "Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?" And he said, Jesus, "Have you never read what David did when he was in need and was hungry? He and those who were with him, how he entered into the house of God in the time of Abiathar, the high priest, and ate the bread of the presence, which is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it to those who were with him." Verse 27. And Jesus said to them, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So, the Son of Man is Lord even of the Sabbath." Now, chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. Again, Jesus entered the synagogue, and a man was there with a withered hand. And they watched Jesus. Tingnan talaga nila si Jesus. To see whether he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. And he said to the man with a withered hand, "Come here." And Jesus said to them, "Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm? To save life or to kill?" But they were silent. And he looked around at them with anger, grieved at the hardness of their heart, and said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. Verse 6, last. The Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him, how to destroy Jesus. Ito ang salita ng Diyos. Makaupo na tayo. So ito yung series natin ng sermon sa Book of Mark. Interestingly, earlier this year, I forgot, siguro March or April, na ipangaral na natin itong passage na to. Pero hindi sa Mark, sa Matthew. Kasi may synoptics yan. So yung sa Book of Matthew, na ipangaral natin siya. Pero hayaan natin na yung salita ng Diyos yung magturo sa atin at mangaral sa atin ngayong umaga. So dito sa passage natin, sa narrative natin, nakita natin si Jesus na dumaan sila sa isang grain field at sa pagdaan nila doon, yung mga disciples niya ay pumipitas ng grains, mga wheat ito, mga tanim. Kumuha sila at kumakain sila, nag-i-snack sila. At yung mga Pharisees, sinisita sila, bakit yung mga disciples mo ay nilalabag yung hindi dapat nilalabag sa panahon ng Sabbath. Dahil sa isipan ng mga Pharisees, law-breaking. Bawal kang pumitas at kumain. Yung pagpitas daw para sa kanila ay trabaho na. Pagtatrabaho na yun sa araw ng Sabbath. May reference ito kung saan sa Old Testament talaga namang binigyan ng pagbabawal, prohibition, pagtungkol sa pamimitas ng mga grains. Pero sa Old Testament, ang pinagbawal ay yung paggamit mo ng gamit para pitasin yung mga grains. Pero inaalaw sa Old Testament, sa batas ni Moises, yung pamimitas. Ang difference lang nun ay kung gutom ka, may provision para sa'yo. Pwede kang kumain. Pero ang bawal mong gawin ay abusuhin mo yung grain na yun na hindi naman sa'yo. Na tabasin mo para sa pagtatrabaho. Pwede na kasing gawing business kapag nagdala ka ng pamutol. Iba yung business sa iba yung needs.
Iba yung gagawing business, iba yung sa gagawin ng needs. Kaya, there is actually nothing wrong sa ginawa ng mga disciples nung kumain sila. Pero itong mga Pharisees na to, inisip nila, mali sila. Dahil ang pinaninindigan ng mga Pariseyong to ay yung sarili nilang mga tradisyon. Gumawa na sila ng sarili nilang mga traditions, kung ano yung mga bawal at kung ano yung mga pwede sa araw ng Sabbath. Kaya napilitan si Jesus na mag-argue. At ang ginamit na argument ni Jesus ay yung 1 Samuel chapter 21 verse 1 to 6. Ginamit niya example si David. Sinabi ni Jesus, bakit si David? Sa panahon na tumatakbo sila from Saul, pumunta siya sa tabernakulo at kinain niya yung tinapay ng presensya, the bread of the presence. Sa Old Testament, may tinatawag na bread of the presence kung saan ang pwede lang kumain noon ay mga pari. Pero sa gipit na pagkakataon, kung saan tinutupad ni David yung utos sa kanya ng Diyos, sabi ni Jesus, hindi mali para kay David na kainin yung tinapay na yon na banal sa harapan ng Diyos. So, dito natin makikita sa Mark chapter 2, verse 23 hanggang 26, yung teaching na works of necessities during the Lord's Day. Sa araw ng Panginoon, pwede natin gawin lahat ng pwedeng mag-ambag para makasamba tayo. Para magawa natin yung kailangan natin gawin. Yung ginawa ng mga disciples, kumain sila kasi sinusunod nila si Jesus eh. Kailangan nilang kumain para pagpatuloy nilang masundan si Jesus. Si David, kumain siya ng tinapay para maituloy niya yung pagtakas kay Saul na inutos sa kanya ng Diyos. Kailangan siya tumakas kay Saul. Hindi siya pwede magpapatay kay Saul. So, lahat ng mga kailangan natin gawin para makasamba ay kasama yan sa tinatawag na works of necessities. Naligo kayo kanina, pinaandar niyo yung mga sasakyan niyo, nagpalit kayo ng damit, mga yan, nagluto kayo ng pagkain. Lahat ng yan ay tinatawag na works of necessities kasi kailangan yan para ngayon, sa worship natin. Yan ang tinatawag na necessities, mga kailangan kong gawin para maipagpatuloy ko yung pagsunod sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Ngayon, sa chapter 3, verse 1, nakita naman natin, malisyoso nilang iniispiya si Jesus. Kasi dun sa temple, ay merong may withered hand na isang lalaki. At yung may withered hand, ay iniisip, pagagalingin to ni Jesus. Iniispiya nila si Jesus. At ang nakita natin sa verse natin na talagang sa verse 2, so that they might accuse Him. Tinitignan nila si Jesus para mapulaan nila. Kita mo, may gagawin na namang malito. Ganun yung iniisip nila kay Jesus. Papagalingin niya. Inunahan na sila ni Jesus. Sabi ni Jesus dito sa passage natin, sabi niya, anong mas mabuti? Magpagaling sa araw ng Sabbath o pumatay? Gumawa ng mabuti sa Sabbath o gumawa ng masama? Dito natin makikita na yung tinatawag na works of mercies. Ibig sabihin, mga mabubuting gawa sa loob ng araw ng Sabbath, sa tinatawag natin na Lord's Day. So dito, isipin niyo yun, sa unang part sa Mark chapter 2, ayaw nila na kumain yung mga disciples. Sa Mark chapter 3 naman, ayaw nila na pagalingin ni Jesus yung may sakit. Ito yung klase ng fences na nilalagay ng mga Pharisees. Ito yung tinatawag natin na mga legalistic rules na binigay ng Pharisees. Ayaw nilang kumain sila, ayaw rin nila magpagaling si Jesus. Kaya ang ginagawa ni Jesus dito sa passage natin, nung sinabi ni Jesus sa verse 28, so, the Son of Man is Lord even on the Sabbath. Sinasabi ni Jesus na aalisin ko lahat ng mga maling tradisyon, maling kalakaran, maling standard ng mga Pharisees at kine-claim niya yung sarili niya bilang authority. When it comes to the intention, when it comes to the how, and when it comes to the when of Sabbath. Naalala niyo si Jesus sa temple, nung may mga ginagawang business yung temple, ang ginawa ni dalawang beses nangyari yun, kumuha siya ng tali at pinaglalatigo niya yung mga nagbebenta ng mga hayop.
dun sa temple. Hindi sa labas sa loob ng temple. Nagbebenta sila. Parang ganun yung ginagawa ni Jesus dito. Figuratively. Nililinis ni Jesus kung papaano yung tamang patakaran, kung paano dapat sineselebrate yung Sabbath. Tinatanggal ni Jesus yung mga man-made traditions, ginagawa niyang puro kung ano yung itinuro tungkol sa Christian Sabbath. Kaya sinabi ni Jesus sa verse 28, "For the Son of Man is Lord even of the Sabbath." All the prerogatives in the day of Sabbath belongs to Jesus. And the Pharisees do not have a square inch of authority on this blessed day. Jesus is the Sabbath Lord. Yung mga Pharisees, hindi sila Sabbath Lord, hindi sila Panginoon ng Sabbath. Si Jesus, yung may-ari at otoridad sa araw na to. Kaya ito yung mensahe natin. Lahat ng karapatan tungkol sa tapat na pangingilin ng Sabbath ay na kay Jesus, na siyang Panginoon ng Sabbath. Lahat ng karapatan tungkol sa tapat na pangingilin ng Sabbath ay na kay Jesus, na siyang Panginoon ng Sabbath. All the prerogatives about faithful Sabbath keeping belongs to Jesus because He is the Lord of Sabbath. Ibig sabihin, hindi winasak ni Jesus yung Sabbath. Hindi inabrogate ni Jesus yung Sabbath. Hindi niya sinabi na aalisin ko na yung Sabbath. Ako na yung Sabbath niyo, wag na kayo mag-celebrate ng Sabbath. Hindi sabi is, ako yung Panginoon ng araw na to. Ako yung magdidikta kung paano ginagawa to. Ako yung lawmaker. Ako yung dapat na may karapatan at may otoridad kung paano gawin to. Hindi sinabi ni Jesus na wala ng Sabbath. Sinasabi niya, ako ang Panginoon ng Sabbath. Ako ang masusunod. He did not come to destroy the law, but to fulfill it. At iutos sa kanyang mga alagad kung paano ito tamang ginagawa. At gusto nating ipaalala ulit na si Jesus ay Panginoon ng lahat. Hindi lang ng Sabbath. Kaya mapapansin nyo, yung isang word sa verse 28. Isang word. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Sinasabi ni Jesus, sa lahat, ako yung Panginoon, maging dito. Lahat, Panginoon ako, maging sa usapin ng Sabbath. Kaya pag pinag-usapan natin yung mga araw, si Jesus ay Panginoon ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. He is Lord. Siya pa rin yung masusunod dyan. Kaya sinabi niya, ako yung Panginoon ng lahat ng yan, even of Sabbath. Ako Panginoon ng lahat, maging nitong isang araw na to. Siya ang Panginoon ng 6 na araw at siya rin ang Panginoon ng isang araw. Kaya na-explain natin yon in terms that all the other 6 days are Jesus and the 1 day is especially Jesus. Lahat ng 6 na araw ay pagmamay-ari ni Jesus, pero yung isang araw na yun ay espesyal na pagmamay-ari ni Jesus. Katulad ng lahat, so pag-usapan natin yung pananalapi. Lahat ng pananalapi mo ay sa Diyos. Lahat ng pagmamay-ari mo ay sa Diyos. Pero meron kang inihihiwalay na ibinibigay mo para sa pagsamba. Yun ay espesyal na para sa Diyos. Lahat sa Diyos, pero may espesyal na para sa Diyos. Lahat ng 6 na araw ay sa Diyos, pero may isang araw na espesyal na para sa Diyos. Sabi ni Jesus, I am Lord over everything, even Sunday, even this day. Kaya wag nating isipin na Sunday lang pala siya Lord. No, He's Lord of all, even of this day. Now, pero dahil ang pinaka-main verse natin ay verse 28, sinabi niya, ako yung Lord of Sabbath. Ngayon, tanungin natin, anong klaseng Panginoon ng Sabbath si Jesus? What kind of Sabbath Lord is He? At gusto kong ibigay sa inyo itong 2 description kay Jesus. Una, He is the only Sabbath Lord. At pangalawa, He is the good Sabbath Lord. Siya ang nag-iisang Panginoon ng Sabbath at siya ang mabuting Panginoon ng Sabbath.
Kaya nabanggit ni Jesus yung heavy claims ng verse 28 ay dahil sa pagmamarunong at pag-aangkin ng mga Pharisees. They're adding to the law. They're adding to the rules. Sa Deuteronomy chapter 23 verse 28, very clear na pwede namang pumitas ng grain, pwede namang kumain. Bawal lang gumamit ng mga material, ng sickle, para anihin. Kasi trabaho talaga yun. Pag ginamitan mo ng pang-ani, hindi na yun works of necessity, ginagawa mo ng work day. Talaga yun. So, pwede naman yun. Pero itong mga Pharisees, sinabi nila, hindi, pati yan bawal. Kaya, di ba, naaalala natin, marami mga dinagdag yung mga Pharisees na mga batas. Maging yung steps mo, kailangan hindi lumagpas ng certain steps. Pag lumagpas ka ng certain steps, ay nilabag mo na yung Sabbath. Pero, Jesus is arguing here, he is proving that these people are creating Sabbath laws without Old Testament basis. Gumagawa sila ng sarili ng mga batas nang wala namang text sa Bible, sa Old Testament. Wala silang basis. Sarili lang nilang gawa. Sarili lang, inisip lang, siguro mas mabuti. So, hindi natin inalis perhaps mabuti intention nila. Kasi hindi ito nagsimula sa Pharisees, nagsimula ito sa panahon pa nang nasa exile sila. Nasa exile sila, wala na sila sa temple, gumawa sila ng synagogue para mapagpatuloy ang worship, at doon nagsimula na gumagawa sila ng mga batas para magpatuloy pa rin yung kanilang religious worship. Sa isip nila, kailangan natin silang panatilihin para sumunod sa Diyos. Perhaps mabuti yung intention nila. Pero later on, naging legalistic ito. Inisip na nila na kami na yung magsasabi kung ano ang tama at mali. Tandaan natin that there can be no Sabbath demand apart from Jesus. His Lordship alone matters in Sabbath observance. Hindi tayo pwede magdagdag, hindi tayo pwede magbawas. Ang patakaran lang ni Jesus ang nagmamatter. Ang patakaran lang ni Jesus ang nagmamatter, at yung nag-accuse ng Sabbath breaking, sila mismo yung nagbabiolate sa pamamagitan ng pagdagdag. Diba? Yun yung sinabi sa Revelation, bawal mo bawasan yung nakasulat, bawal mo ring dagdagan yung nakasulat. Yung pagdadagdag ay pagtitwist pa rin. Yung pagdadagdag sa Bible ay pagtitwist pa rin. Therefore, Christ alone in Scripture is the standard of Sabbath keeping. Si Jesus sa kasulatan ang pamantayan ng wastong pagtupad sa Sabbath. He is the living Lord who exercises His Lordship through the Bible. Kaya lahat ng Sabbath activities should have biblical grounds. Sa Bagong Tipan, yan ang makikita natin. Sa araw ng Panginoon, sa kanilang pagsamba, nagtitipon sila, nananalangin sila, kumakanta sila, nagkakaloob sila, gumagawa sila lang mabubuti sa pamagitan ng mercies, nagbabasa sila, nakikinig sila ng pangangaral, ini-edify nila yung isa't isa, ini-encourage nila yung isa't isa, sinasamba nila yung Diyos. Yan yung New Testament clear na nakikita natin. Yan yung ginagawa nila during the Lord's Day. Kaya kung sino man yung gustong magdagdag sa araw ng Christian Sabbath, they are challengers of the Lordship of Christ. Hinahamon nila si Jesus. Sila ay nagcha-challenge sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo katulad ng ginagawa ng mga Pharisees. Dito, pinaprioritize nila yung sarili nilang mga interes kaysa sa interes ng Kristo ng Diyos. Sinasabi nila na dapat nilang palitan si Jesus sa trono at umalis muna si Jesus sa trono at sila muna yung maupo at maging tinatawag na Lord of Sabbath. Ang hamon sa atin dito is that in our Sabbath keeping, bear in mind, we are followers of Jesus. We are not substitutes of Jesus. Bilang isang church, bilang individual Christians, when we do our Sabbath keeping, bear in mind, why am I doing this? Why should we do this? Because we are following Jesus. Hindi tayo ang nagsasab. Panginoon, ako munang bahala. Ako munang bahala kung paano i-celebrate ito. No, tagasunod tayo ni Jesus, hindi tayo substitute ni Jesus. Sabi ni Justin Edwards,
Sa text natin, sabi niya, as Jesus Christ is Lord of the Sabbath, the day belongs to Him. He has the right to direct as to the time and manner of observing it. Those who devote it to worldly business, traveling, amusement, who spend it in idleness, are guilty of robbing the Savior, exposing themselves to His curse. Kapag tayo yung nasunod kung paano natin gagawin yung Sabbath, parang ninanakawan daw natin ang tagapagligtas ng karapatan niya, ng prerogative niya, ng trono niya, ng otoridad niya. Kaya isipin natin yun, sino ang Panginoon ng Sabbath? Ako o si Jesus? Sino ang masusunod sa Christian Sabbath? Ikaw o si Jesus? Ako ba o siya? Ikaw ba o siya? Kaya sa faithful Sabbath keeping natin, we should remember why we do it. Christ is sitting on the throne. That is the reason. Why do we gather? Christ is sitting on the throne. Why did we sing? Christ is sitting on the throne. Why do we pray? Christ is sitting on the throne. Why do we open our Bibles? Christ is sitting on the throne. Why do you listen? Because Christ is sitting on the throne. Why do we gather as a church? Because of Jesus. Nakaupo siya sa trono niya. Yan ang nag-iisang dahilan. Ilagay natin sa isipan natin, pupunta ako sa iglesia, sasamba kami, dahil nakaupo si Jesus sa trono. Yun yung isipin mo palagi. Dahil siya yung Panginoon ng Sabbath. Siya yung masusunod. It is Christ alone who can dictate how, di ba yan yung second commandment? Ang ikalawang utos, Diyos lang ang pwede magdikta kung paano siya sasambahin. Ganon din, siya ang pwede magdikta kung kailan siya sasambahin. You should sanctify your motives by remembering the enthroned Christ. Sanctify your motives by remembering the enthroned Christ. Recently, nung mga nakaraang mga buwan na pumutok yung balita ng giyera, actually hanggang ngayon, sa Gaza, ng Israel at ng mga terorista doon. Pero bakit ba sila nagdidigmaan? Ano yung pinaka-punot dulo? Ano yung pinaka-reason why is there such horrendous wars na nangyayari? Dahil sa lupa. May lupa sila pinagtatalunan. Parang tayo sa China. May isla tayo na pinagtatalunan. Sa isip ng China, sa kanila yun. Sa isip natin, sa atin yun. Doon naman sa Gaza, iniisip ng mga terorista, sa kanila yun, iniisip ng Israel, sa kanila yun. Meron silang pinagtatalunan na isang nagigera dahil sa isang lupa. It can be important. Pero ito rin yung alalahanin natin sa araw ng Sabbath. Ito yung oras ng giyera, pinagtatalunan. Kanino ba ang araw na to? May digmaan. Kanino ba ang araw na to? Itong isang araw na to, na espesyal. Whose is this? To whom does this belong? Sino ang magsasabi kung kanino to? At nakita natin sa scripture, it's none other than Jesus Christ. Our church, mag-celebrate tayo ng 5th year, this coming first Sunday ng December. Our church believes in RPW, Regulative Principle of Worship, na si Kristo lang ang magdidikta kung paano natin siya sambahin. That's what we are saying here. We are saying that Christ alone has the prerogative in this day. Katulad ng mga Pariseo, hindi sila yung Panginoon ng Sabbath. Ang mga pastor, kami ni Pastor Erdy, hindi kami yung Panginoon ng Sabbath. Hindi kami pwede magsabi. Hindi kami pwede magdagdag. Ganito mo dapat. Gusto namin may dagdag para mas holy. Wala kaming karapatan na magsabi niyan. Pero ganun din, ang mga miyembro ay hindi Panginoon ng Sabbath. Ang ARBC, hindi siya ang Panginoon ng Sabbath. We are not the Lord of Sabbath. Jesus is Lord. Hindi sola ecclesia. Solus Christus.
Siya ang Panginoon. Siya ang susundin natin. Hindi tayo magdidesisyon, hindi tayo mag-iisip kung ano mga gagawin natin sa araw na to kung hindi siya. None of us have the right and the prerogative to invent rules to keep in this day of Christ. Understand, we are not substitutes of Christ. We are not vicars. We are followers. We are disciples. Pangalawa, hindi lang si Jesus ang only Lord of Sabbath, He is also the good Lord of Sabbath. Siya ang mabuting Panginoon ng Sabbath. Bakit ko ginamit yung salitang good? Para i-describe yung pagkapanginoon ni Jesus. Dahil kabaliktaran siya ng mga Pharisees. Yung mga Pharisees, kung agawa sila ng mga batas na yan, akala nila nakakabuti, pero totoo nakakasama. Nakakita niyo dun sa narrative. Iniisip nila nakakabuti na huwag silang kumain. Iniisip nila nakakabuti na huwag magpagaling. Pero at the end of the day, ang nangyari, nakakasama sa pagdiriwang ng Sabbath. Kaya ang ganda dito sa chapter 2, verse 27, nabanggit ito ni Jesus. Sabi niya, the Sabbath was made for man, not man for Sabbath. Sinabi ni Jesus, yung lahat ng mga patakaran na binibigay ko dito, lahat ng mga pagsunod na kailangan nilang tuparin sa usapin ng Sabbath, kasi ipaalala, hindi yan binigay ng Diyos. Binigay yan ng Diyos para sa ikabubuti nila. Hindi sila nilikha para sa Sabbath, yung Sabbath rules ang nilikha para sa kanila. It's for their own good. Yan yung ginawa ng Diyos sa creation. Nagpahinga siya ng 7 araw. Kaya niya binigay yung 7th day rest sa Old Covenant. Ngayon sa New Covenant, binibigyan niya pa rin tayo ng first day of rest sa resurrection ni Jesus. Hindi para sa ikasasama natin, kundi para sa ikabubuti natin. Kinlarify ni Jesus yung purpose ng Sabbath. It is for the welfare. It's for their welfare and not for their harm. Yung mga additional laws ng mga Pharisees, they are heavier, critical, and unwarranted. So when we look at Sabbath under Jesus, kailangan nating isipin, it is a spiritual benefit rather than a burden. Binigay ni Jesus yung Sabbath para sa kapakinabangan natin, hindi para sa kabigatan natin. Ang kabigatan ay mga dagdag. Ang kabigatan ay mga dagdag. Ang kabutihan ay yung mga binigay ng Panginoong Jesus. Sabbath keeping spiritually benefits rather than burdens. The purpose of the day of rest is the Christian spiritual good, eternal welfare, and profit of their souls. Pag inisa-isa natin, paano naging pakinabang sa akin yung Christian Sabbath? Sa pamagitan nito, makukonvict ka ng kasalanan mo. Para sa ikabubuti mo yun. Sa pamagitan nito, may encourage ka na ipagpatuloy yung paglakad sa kabanalan. Kabutihan mo yun. Sa pamamagitan nito, napapaalalahanan ka na maging instrumento ka ng Diyos. Maging kagamit-gamit. Kabutihan mo yun. Sa pamamagitan nito, pinapapanatag ka sa pagdurusa. Ipinapaalala sa iyo yung dahilan at pag-asa sa pagdurusa. Para sa ikabubuti mo yun. Sa pamamagitan nito, pinababanal tayo, tinatawag tayo na iyuko yung mga ulo natin, iluhod yung mga tuhod natin, para sa ikabubuti mo yun. Sa pamamagitan nito, dinedemand sa atin na tumingin sa taas at hindi sa baba. That we look on things above and not things of the earth. Para sa ikabubuti mo yun. Sa pamamagitan nito, pinapaalala sa iyo ang Diyos. Sa pamamagitan nito, pinapaalala sa iyo ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu, ang Ebanghelyo, ang krus, ang pagdanak ng dugo ni Jesus, ang pagkamatay niya, ang pag-akyat niya, ang paghahari niya, ang pagbalik niya,
ang paghahatol niya sa lahat, sa araw ng paghukom, ang panghinaharap na walang hanggan. Lahat ng yan ay ipinapaalala sa araw ng panambahan. Kaya benepisyo yan para sa iyo. Marami yung namamangha sa mga health benefits ng iba't ibang mga prutas at iba't ibang mga gulay. May mga ganyang mga infographs. Ito, napakarami palang nutrisyon ng ganitong klase ng prutas. Napakasimple, napakamura. Ang dami niya palang mga benefits. Ganyan ang araw ng Panginoon. Alalahanin natin kung gaano hitik na hitik sa kabutihan ng Diyos. Kung gaanong hinog na hinog at punong-puno ng biyaya, spiritual na nutrisyon at mineral para sa mga kaluluwa natin. Sabi ni Barnes, Sabbath is the kindness of God for men to rest from their anxieties of the world and turn their attention to eternity. Narinig nyo na ba yung mga pananalita na to? Etong mga pananalita. Ano bang papala namin sa pagsisimba? Narinig nyo na ba yan? Kanina nyo narinig yan? Ano bang papala namin dyan? Invite kayo ng invite May makakain ba kami dyan? O kaya, may pera ba dyan? Di ba, narinig natin yan. Kanino natin narinig yan? Sa mga hindi mananampalataya. More often to unbelievers. Tatanungin nila, anong mapapala namin sa paggalang at pagdiriwang ng araw ng Panginoon? Yung mga nagtatanong ng ganong klase ng tanong tungkol sa Sabbath ay parang mga bata na tinatanong kung anong benepisyo sa kanila ng gulay. Anong benepisyo sa kanila ng pagkain, ng mga masustansyang pagkain. Yung mga nagtatanong ng ganon ay parang mga estudyante na nagtatanong, bakit ba importanteng magbasa? Bakit ba importanteng pumasok sa eskwelahan? Pare-pareho sila ng kalagayan. Christian Sabbath is a burden to a person who is blinded by devils to its gospel benefits. Kabigatan ang mabuting araw ng mabuting Panginoon para sa mga bulag sa benepisyo ng Ebanghelyo. Hindi nila nakikita yung kabutihan at benepisyo nito. At patuloy pang binubulag, patuloy pang tinatako, huwag mong tignan yung benepisyo, huwag mong tignan yung kabutihan ng Panginoon dyan. It's our challenge to live by faith. We should live by faith in order to see the gains that you have in the day of worship. Kailangan mabuhay ka sa pananampalataya, sa mga benepisyo na makukuha mo dito sa araw ng pagsamba. May isang objection dyan. Kapag tumagal ka na sa Christian faith at tumagal ka na sa isang church natin, sa ARBC, na Sunday, kada weekly, kada Sunday, nagse-celebrate tayo ng Lord's Day, magkakaroon ng time na maiisip mo, parang may Sunday na hindi ako na-edify. Hindi ko na-feel na na-edify ako, napalakas ako, na-sanctify ako, or na, yung mga sinasabing benefits, ba't hindi ko naramdaman yon? There will be times. I experienced that. May mga ganun akong pagkakataon. Pagkatapos kung sa panambahan, pagkatapos ng worship natin, nag-uwian na lahat, may mga times na gano'n, napakiramdam ko parang wala namang nadagdag sa akin. Parang wala nagbago Mga times talaga na gano'n. Pero paano natin sasagutin yung sarili natin sa mga ganong klase ng pagkakataon? Pakiramdam mo ba mas malusog ka pagkatapos mo kumain ng gulay? Pakiramdam mo ba mas malusog ka pagkatapos mo kumain ng pagkain? Pakiramdam mo ba palagi pagkatapos mo magbasa ay mas matalino ka na? Pakiramdam mo ba na pagkatapos mo mag-exercise ay mas malakas ka na? May mga times, pagkatapos mo magbasa, talino na.
Pag sa mag-exercise, oh, I feel the burn. Mas malakas ako. Hindi palaging ganon. Pagkatapos mo kumain ng gulay, mapait, mas malusog na ako. May mga times na ganon. Pero hindi palaging ganon. If you do not feel edified, it's okay. It's okay. Why? Feeling is not the criteria. Hindi yung pakiramdam mo, ang basehan mo kung talagang napalakas ka. We live by faith, not by feelings. Alalahanin mo yan. You live by faith, not by feelings. Mabuhay ka, tignan mo yung araw ni Kristo, mabuti siya. Mabuhay ka, tignan mo ito at gawin mo ito ng pananampalataya, hindi ng pakiramdam. Ang pinakamabubuting benepisyo na nangyayari sa atin ay yung mga hindi natin napapansin. Ang pinakamabuting mga bumubuo sa atin ay yung mga pagkakataon na hindi natin napapansin. Hindi mo alam ang lahat ng nangyari sa iyo ng kabataan mo, na nag-contribute sa iyo kung bakit ganyan ka ngayon. You do not remember it all. At yung mga misteryosong pagkakataon na yun, mababagal na pagkakataon na yun, yun yung bumubuo. Misteryo ng biyaya na kumikilos sa likod ng mga nakikita natin. Magtiwala ka sa hindi mo nakikita. We live by faith, not by sight. So, madalas, hindi natin alam kung ano yung pinaka-nakakabuti sa atin, pero alam ni Jesus yung nakakabuti sa atin. At sinabi niya, this Sabbath keeping is best for you. Nabanggit na ito ilang beses, binanggit din ito ni Brother PJ sa mga last sermons niya, si Eric Liddell. Isa siyang athlete doon sa 1924 Paris Olympics. Dito sa 100 meters run na to, dapat he was favored to win. May mga ganun, di ba, sa mga paligsahan. Iniisip na majority na mananalo to. Iniisip, panalo na agad siya. Isa siya sa mga favored na mananalo sa araw ng Paris Olympics. Pero hindi siya tumuloy dito sa paligsahan. Hindi siya sumipot doon sa araw ng Olympics. Bakit? Kasi nalaman niya na Sunday. Nalaman niya na Sunday pala yung araw ng pagtakbo nila. Naniniwala siya na hindi gusto ng Diyos na tumakbo siya ng araw na yun. Sa araw ng pahinga at pagsamba, dito nakita niya na kung ano yung mas nakakabuti sa kanya ay hindi ang manalo sa Olympics. Nakita niya na yung mas nakakabuti sa kanya ay umupo, umawit, makipagtipon, manalangin, makinig ng salita ng Diyos sa araw na yun. Siguro napaisip siya, no? Nung narinig niya, ito yung araw, Sunday. Siguro napaisip siya, ako, ano kayang gagawin ko? Ano yung mas nakakabuti sa akin? Manalo ako dito? Ititreat ako, isa sa mga panalo sa kasaysayan? O sumamba ako sa araw ng Panginoon? Siguro naisip niya, no? Ano kaya dito yung mas mahalaga? At sabi niya, Lord say, mas mahalaga. Sinabi niya, mas mabuting Panginoon si Jesus. Mabuting Panginoon si Jesus. Siya yung susundin ko. Mas alam niya yung ikabubuti ko. Ito yung mas nakakabuti sa akin. Bilang pagtatapos, bakit natin kailangan i-categorize yung sarili natin bilang mga Sabbatharians? Bakit natin kailangan sabihin, we believe in a Christian Sabbath? We separate the first day of the week, Sunday. Bakit natin sasabihin na Sabbatarian kami? Isang sagot, dahil si Jesus ang Panginoon ng Sabbath. Dahil si Jesus ang Panginoon ng Sabbath. Tignan mo si Jesus bilang nag-iisang Panginoon ng araw na ito, at tignan mo si Jesus bilang mabuting Panginoon ng araw na ito. Ang araw ng Panginoon ay araw ni Kristo, sa Kanya to. Manalangin tayo.
Pinupuri ka namin, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Maraming salamat po dahil hiniwalay mo isang araw para makapag-focus kami ng lahat ng mga iniisip namin sa iyo, sa anak mo, sa Espiritu mo, sa Biblia, sa panalangin, sa walang hanggan. Maraming beses sa 6 na araw na nakakaligtaan namin to. Pero mabuti ka kasi inilaan mo to para alalahanin namin lahat ng yun. Turuan mo po kami sa mga puso't isipan namin na hindi sa akin ito. At turuan mo po kami na mabuti si Jesus sa pagbibigay niya nito. We praise you, Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.